For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning and happy new month. Ayan, good morning mga bata. Start na po tayo ng ating worship sa pamagitan ng opening hymn. Kahit kung lahat ay tayo, awitin natin Holy, Holy, Holy.
Dinggin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko sana'y iyong pakinggan sapagkat lagi ko na may hindi nandiyan mo. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababalik. Kahit sa gabi ikaw sa akin nagmamasid. Sinisiyasan mo ko at napatunayang matuwid. Walang kasamaan maging sa aking bibig. Dahil po lahat, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y nakikita. At sa aking paggising, sa piling mo'y niligaya. Samantali po tayo po, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, patuloy na pinupuri ka namin naman at pinasasalamatan sa dakilang araw nito na ipinagkaloob mo sa bawat sasama. Salamat naman sa biyaya ng buhay at kalakasan na patuloy namin taglay sa pamagitan mo. At salamat din po sa isang buong linggo na punong-puno ng pagpapala, pag-iingat at paggabay sa bawat sasama. Kasama ng aming buong pamilya. Salamat po sa isang buong buwan ng Hulyo na sinamahan niyo po kami. Patuloy mo kami samahan sa buwan ng Agosto, sa lahat ng aming mga gawain, lalo-lalo na po ang aming pananambahan sa umagang ito. Inihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na hipuin ang puso ng bawat isa. Na ang mensahe ng buhay na aming maririnig ay aming may sa puso, may sa isip, at paggamit po namin sa mga araw-araw ng pamumuhay. Salamat po sa lahat ng pagkain at mga biyaya na dumako sa aming hapagkainan. Patuloy po masaganayin ang bawat namin hapagkainan. Galutin ang aming mga anak buhay. Muli ang pinamataas na papuri at pagsamba ay binabalik namin sa dakilang pangalan ng Jesus na aming Panginoon at ang aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning, church! Pwede ba palakpakan natin ang aming Panginoon? Ayan. Tunay na pakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa yung Diyos ay hindi nagpapabaya. Ano po? Alam ng Diyos na tayo ay nawawalan ng tubig. Ano? Sino po sa inyo minsan hindi nakaligo dahil walang tubig? Dito sa San Jose, no? Opo. Kasi nga, ang gandam ay hindi nasa normal ang kalagayan ng level ng tubig. Kailangan pa ng mas marami. Kaya, pag-pray natin na yung ulan ay makonsentrate yan sa ang gandam. Kasi kahapon, nasa Quezon City kami, grabe ang ulan. Ang daming ulan. Pag-pray po natin, but God will provide. Yan ang kanyang pangako sa atin. Kaya hindi niya tayo iwan. Pakiamoy nga yung katabi, pakiamoy! Ayun o, amoy Ajax. Meron pa ba yun? Yan ang Ajax. Amoy safeguard, shampoo. Yan. Mga bata, dapat naliligo pag umaga, lalo pag linggo. Para pagpunta natin dito sa simbahan ay maayos tayo at maganda ang ating sura, mabango sa harap tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong evangelism explosion ay nagpapatuloy. Kahapon po, pagin po kami ng 42nd anniversary ng EEPPs. At masaya po ang team na pumunta roon at tayo po ay tunay na pagpala ng ating Panginoon. At sa September 4 ay magsisimula po tayo ng ating Evangelistic Explosion Training. 10 weeks po yun. Hindi po dito kundi sa Malolos City. Doon po sa simbahan ng ating bishop,
sa Christian Solidarity Fellowship sa Malolos. Ayan. At na-challenge ang ating pong grupo kasi tayo po yung mag-train sa kanila. Gamitin na nga po tayo ng Panginoon. Ngayon din po, panawagan sa ating mga kabataan. Hello! Malapit na po ang Christmas Youth Assembly this coming December. Ang kasama po natin ay ang Bataan Tribe. Napakarami po nun, mga kabataan. Gayon din ang Hain Tribe o Hain Pepsi sa Tebesia. At din ang Christian Solidarity Fellowship ng Malolos City. Kaya magsipaghanda po ang ating mga kabataan, lalo po ang mga officers. Hoping na kayo po ay dadalo sa online meeting ng August 10, 7:30 po ng gabi. Panawagan po yan ni Sister Beryl Coloma na siyang lay leader ng ating conference ng Southern Luzon Episcopal Presbyterian Conference. Sa ating po mga gawain, patuloy nating daluhan ang Bible study ng ating mga kapalihan every Tuesday, alas 4 po ng hapon. Pag Wednesday po, Bible study ng ating mga kalalakihan doon po sa farm. Alas 4 po yung hapon. At kasabay po noon ang ating ministry sa mga bata doon po sa farm. Thursday naman po ang ating music service sa ganap na ikalima ng hapon. At Sabado, alas 6 ng umaga, ang ating Dawkins Prayer. 9:30 a.m. ang ating Children Ministry, ang ating Bible Study sa Marisa 6. Alas 2 ng hapon, Sabado rin po yan, ang mga bataan sa kanilang Bible Study. At ganito sa alas 3 po ng hapon ay ang practice ng praise and worship. Pagsabi po ng ika-4 ng hapon ay mayroon pong extension class sa City Central. Ginagawa po sa tahanan ni na Kuya alas 4 po yung hapon. Mga kapatid na mga officers ng ating church, mayroon po tayong meeting after the service. Ano po? Kaya magsipaganda po tayo. At tayo po ay bumabati ng ang mga bulaklak ay handog, ano po? Ay handog ng mag-asawang Joey at Sister Ella Coringan. Salamat po. At din sa ating Sunday schoolers ay ito po ng kapatid na naman. Ito po, Kadalamon. At binabati natin, wala po sa ating listahan ito, pero nakita ko lang po sa Facebook, siya po ay nasa Hong Kong. Macau, si Jassy. Happy birthday, Jassy! Ayan ha. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin, ngayong pagsamba, tayo po naka-online. Sa lahat po na nandyan sa iba't ibang panig ng mundo, nasa Amerika, si kapatid ng Marla Erwan, si Kaling, nasa Taiwan, si Cecil, si Wawi, nasa Singapore, si Ana Reyes, nasa China, sino pa? Si Joey, nandito na? Nandiyan na. Opo. At ang lahat po ng hindi ko nabanggit ang mga pangalan na nasa iba't ibang bansa ay kayo po yung aming patuloy na pinabati at pinapanong. Meron pa po bang announcement? Wala na. Kung wala na po mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa pagsamba sa magitan ng awitan para po sa ating Panginoon. Good morning, church. Inanayahan ko na po kayo lahat. At tayo po ay magpuri at po i-welcome lahat at nandito sa church. Sabihin po natin
the love of the Lord. Oh! Pwede po tayo kumikot o kaya po natin ang bawat isa. I-welcome po natin ang lahat na nandito. Welcome po, let's all sing together. Lahat po ay taas po natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos po ay taas po natin ang kariyang pangalan sa umaga po. Ang ulitin po natin po ang lift your name on high. Oh! Hallelujah. Let's declare His name. Let's declare His name. Right now sa ating panaginlan. Lord, I live your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you get to save us. You came from heaven to earth to restore the way from the earth to the cross. I'm everything from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. It's a fact, say, Lord, I lift your
maraming salamat po sa mga oras niyo. We lift your name higher. We lift your power right now. Hallelujah. We are here to worship you, to bow down to you right now. Sing praises. Bawat puso ng bawat isa namin inilalaan sa iyo sa mga gusto na may kasamang pananampalataya. Pagkilin mo yung puso ng bawat isa. Hallelujah. Gawin mo na ng panalangin yung bawat sinasabi ng awit. And we are here to worship Him, to bow down to Him. Hallelujah. Spirit, Kosi, Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. It's a nice light of the world, light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. See, here I am to worship, Lord. See, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of
much it cost to see my sin upon the cross. Kung titignan natin yung ating mga kasalanan na nakabitbit sa cross kasama ang Panginoon. Ganon kadami yung pagmamahal at nag-uumapaw na pagmamahal ng Panginoon sa iyo personally. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagtubos ng aming mga kasalanan, pagbayad ng aming mga kasalanan. Sa krus ng Kalbaryo, kung saan kayo namatay para sa amin. Just inherit this song. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that sin. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, I'll never know how much it costs to see my sin upon that. Listen, I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow. Stick there in. Here I am to say that you're mine. Stick there in. You will see your sin in that cross.
ng Genesis, kabanatang 33 at 32, mga talatang 22 hanggang 31. Basahin ko po sa Saling Tagalog na ganito po ang sinasabi. Nang gabi rin iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at dalawang asawa nito. Pagkatapos may gawin sa ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagpuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madalay si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at sa buto nito at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Iwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan." Dita niya ako. Tanong ng lalaki kung sino siya. At sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na ako. Sapagkat ay pagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan ninyo?" tanong niya ako. "Bakit gusto mo pang malaman?" sabi ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi niya ako, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay ang nalumakad. Maraming makabasa ng mga salita. Magsitindig po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa sulat ni Mateo, kabanatang 14, mga talatang 13 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, kaya pinagaling niya ang mga may sakit na dala nito. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa makalapit na layo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis. Kayo ang magpakain sa kanila," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at napusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapulot pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga anak. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Amen.
po'y magsipo at bago natin marinig ang awit mensahe ng ating koro, ay ating po munang ikilalanin ang nag-iisang survivor ng EE 10 weeks local training na si kapatid na Jennifer Nazareno. Kami kinakalagan si Sister Ella, ang ating pong local church EE coordinator para ibigay ko ang pinagpagalan ng ating kapatid. Sobre. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yung mga susunod po na magiging EE students, huwag po kayong matakot na maging estudyante ng EE. Kasi yung apat po na kasama ni Ate Jen ay may mga valid reason naman kung bakit hindi sila nakagraduate. So, kaya isa lang po yung naging survivor ng ating EE 10 weeks training. Ayan, sa Evangelism Explosion 3 Philippines is certified that Jennifer Nazareno has satisfactorily completed the Witnessing as a Way of Life local youth training requirements at Puno Bulacan Philippine Evangelical Methodist Church and is hereby awarded the certificate as a discipler in this Evangelism Explosion Philippines Equipping Ministry. August 1, 2026, date of certification, signed, Reverend Salvador Crisostomo, our training facilitator, Reverend Reynaldo Betchaida, the National Director of EE, President EE International, Dr. John Sorensen, and Dr. James Kennedy, founder of EE. Ayan, si Kuya Paul po ang siyang magkakabit ng kanyang EE pin. Sa 24-karat pin. So, wag po saan ang isasadla. Yung sa amin nakasadla na, medyo lang. 24 karat. Dapat pala tinapos. At Ate Jen, mukhang sasabak ka mamaya. Amen, diba? Amen. Kahit mo lang. Wala ko po, nilalay yung cellphone mo isa. Malam na. Sorry mo po. Congratulations po. Nakatapos tayo sa mensahe ng awit na ayatin na Savior's Bar. Check mo din.
Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon sa biyaya mensahe ng awit na pinala po sa ating ang ating Savior's wife. Napaganda po ng pamagat ng mensahe ng awit at akmang-akma po sa ating pong maririnig na mensahe ngayong umaga po. Ang buwan po ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang Stewardship Month. Yung pagiging mabuting katiwala. Alam niyo po, sa panahon ito ay napakahalaga ang usaping pagiging mabuting katiwala sa kabuuan. Sapagkat marami po ngayon ang mga nasasayang ang buhay, mga kabuhayan at maging mga infrastruktura na nawawasak dala po ng iba't ibang mga kalamidad. Ito po ay isang hit ng isa po ay yung kapabayaan ng tao sa kanyang buhay, sa kapaligiran, at sa kabuuan ng nilikha po ng Diyos. Kaya marinig po natin every Sunday ang iba't ibang mga topic about stewardship. At ngayong umaga, mula po doon sa aking binasa sa Mateo, kabanatang 14, talatang 13 hanggang 21, ay nais ko pong bigyan ng pamagat na stewardship of life. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sasama-sama upang makinig ng iyong mensahe. Samahan mo po kami at nawa ang banal na Espiritu ang magturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tatlong bagay ang nais kong dalhin sa inyo. Sa ilalim ng pamagat na ito na stewardship of life. Una po, yung justice for life. Mula dito sa sigulat ni Mateo, 14, talatang 13 hanggang 14, nandito po ang ating mababasa. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan ni Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, kaya pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Ano ang kaugnayan nitong stewardship of life dito sa unang punto na justice for life? The death of John the Baptist, ang sabi dito, marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan. Sino si John the Baptist? At bakit siya namatay o pinatay? Iyo ba si John the Baptist pinigutan ng ulo? Nilagay sa plato? Kung matandaan niyo yung story na yun, according to the Gospel of John. Si John the Baptist po ay isang matapang na propeta ng Diyos. Siya po yung pinili ng
upang ihanda yung lalamaran ni Jesus kapag darating si Jesus. At siya po'y nangangaral na magsisi na kayo at paligtan ninyo ang inyong mga kasalanan. At marami pong lumapit doon. May yaman, may hirap, mga Pariseo, mga tax collectors. At sa kanyang pangangaral, alam mo, nakarating ito kay Haring Herodes. At nasaktan si Haring Herodes dahil hindi umano ay mayroong siyang ginagawang di maganda si Haring Herodes. At doon, nagalit po yung asawa ni Herodes. At sa pagkagalit na yun, dahil sa issue ng imoralidad, nung magsayaw yung dalaga, no, na anak ni Haring Herodes, ay humiling po yung dalaga kay Haring Herodes. Sabi ni Haring Herodes, ano ang iyong kahilingan? Pinulungan siya yung nanay ng dalaga na yung ulo ni Juan Bautista. Siyempre, pag hari ka, masusunod, pinugutan ng ulo si John the Baptist. Pero yung isang banal na tao, nangangaral ng kabutihan, pinugutan ng ulo. At siyempre, nakarating po yan sa mga kanayunan, sa mga kalulog na lugar. Kaya pagkamatay ni Juan, ang marinig ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka, pumunta sa isang lugar na walang tao. At ang mabalita ng mga tao, sila po ay sunod ng sunod kay Jesus. Tinignan ko mabuti ito. Bakit sila sunod ng sunod kay Jesus? They follow Jesus. Siguro nga, dahil si Juan Bautista na kilala rin nila, mabuting tao, banal na tao, pinagutan ng ulo, nais nilang magkaroon ng peaceful community. Nais nilang magkaroon ng payapang lugar. Ibig sabihin yung kung injustice kay John the Baptist, ano po, ay isang napakalaking issue. Kumbaga parang Haring Herodes, pugutan na ng ulo ni John the Baptist. Okay lang yun. Kumbaga ang buhay para kay Haring Herodes ay baliwala. Kaya mga tao sa kanilang tamang marahil na isipin na, tayo na, pumunta tayo kay Jesus. People wanted to listen to Jesus. And Jesus has the answer and the power on the issue of injustices. Ang ating Panginoon Jesus, dala niya ang katarungan. Tandaan niyo po yun. Sapagkat ang Diyos na nandun sa langit kung bakit siya bumaba. Sapagkat nakita ng Diyos ang kawalang katarungan na nangyayari na ginagawa ng mga nagkakari-harian sa lupa. At dito sinabi ng banal na aklat, nahabag si Jesus sa mga tao. Pakitignan niya po yung katabi niyo, pakitignan. Yung hubang katabi niyo, nahabag hubang kayo niya. Habag-habag po ba ang tayo yung hubang suot ng inyong katabi, butas-butas? Nahabag si Jesus sa mga tao ayon sa banal na sulat. Marahil nga dahil nabalita niya si Juan Bautista ay pinigutan natatakot ng mga tao. Kaya nang nakita ng ating Panginoon Jesus ang mga tao, nahabag si Jesus. The Roman government and the temple authorities is doing nothing for the sake of the people's dignity, true identity, and the future of the people of God.
Again, I am man. Ako'y nag-aaral. Hindi naman dito sa mukha. Bakit ko nasabing ako'y nag-aaral? Biruin nyo yung sinabi natin. Ang lalaki mo ng sweldo niyan. Nasa mag-aara silang dyan sa Senate, malamig. At ang mga damit nila ay ang gagara. Di ba? Pero ano po ang nangyayari? Imbis na sila humabi ng mga batas para makatulong doon sa mga kahabag-habag namin mga kababayan, abay nagbabamayan. Sa Biblia, pag ang pinuno ay mga nagbabamayan, sino kawawa? Ang sabi ng Biblia, ang mga mamamayan. Kaya tingnan mo yung pagkabing kawawa mo. Bakit? Ilang trilyon na po ang utang ng Pilipinas? Kuya, ilan? Di ba nagdi-discuss tayo mga kalalakihan sa mga ilang trilyon ang utang ng Pilipinas? I-divide mo yan sa milyong Pilipino. Lalabas ang utang ng bawat isang Pilipino ay 100 million. Pagkatingnan mo yung katabi mo. Yan mo, may pera sa bangko. Baka tingin na ng wallet, baka walang pera yan. Di ba? At kung pupunta tayo sa bahay mo, tingnan natin ang kaldero, noodles. Ayuda ka. Yan ba yung gusto ng Diyos? Hindi. Kaya mga tao, nakita ni Jesus kahabang-habang. At ang makita ang napakaraming tao, kinagaling. Alam na, di ba? Kinagaling. Ay mga kapatid, kung may mga sakit kayo, lalo na, hindi mo kayo ng Diyora, ay namin kayo ng Diyos. Kung nalulungkot kayo, dapat na kayo ng Diyos. Kung kayo nagugutom, wala kang kayo papakansyon. But God provides. Amen? Alapanan po natin ang second point na nakita ko dito, food for life. Sino dito gusto pagkain? Kailan tayo, ba? Matanda yung iili. Matthew 14, 15 to 17, ganito pong ating mababasa. Nang kapit hapon na lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na layan mga tao pang makapili ng kanilang makakain. Verse 16, hindi na sila kailangan umalis. Kayo ang magpakain sa kanila, sabi ni Jesus. Verse 17, sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Nakita ko dito yung surprise challenge ni Jesus. Ayan. Bakit surprise challenge? Kasi, yung mga alagad, sabi nila, Panginoon, dami-dami nila, gutom na ho sila. Pwede ba, pauwi nyo na sila, Lord. Sabi ni Jesus, hindi sila dapat umalis. Kayo ang magpakain sa kanila, sabi ni Jesus. This is a surprise challenge. Kayo po ba minsan may kumatok sa inyong bahay? Pahingi po ng tinapay. Pahingi po ng kaunting tubig. Alam niyo po dito sa simbahan natin, ang daming lumalapit sa pastor. Meron dyan, may dalang resibo na kailangan ng gamot. Nandyan yung babae, iyak-iyak. Ang kanyang anak ay
At meron naman ako nabibigyan na mas kaunti kung meron ko dito. Minsan nakakaroon ako ng pag-uwi ko, meron kami dyan ng mga bilata, ay bibigay ko po sa ilang mga nangangailangan. This is a surprise challenge. Ang pagkain, mga kapatid, ay basic need ng tao. Tama po? Ang populasyon ng daigdig ay nasa 7 billion na. Biruin nyo, 7 billion. Mag-aagahan, magtatanghalian, at maghahaponan. Sino po sa inyo 3 beses lang kumakain sa lugar sa kanan? 3 beses lang. Walang merienda? Ang mga Hudyo, nakabasa ko, 2 beses lang kumain sa loob ng isang araw. Kaya nga, ang pagkain na ipinapakita rito, mga kapatid ng ating Panginoon Jesus, ay very basic na pangangailangan. Food for life. Pero sabi ng mga alagad, Panginoon, ang dami. Ang dami po nila. Pauwiin na ho sila. Pero sabi ng Panginoon, kayo ang magpapakain sa amin. The ministry of feeding. And of course, yung salita ng tao versus sa salita ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, siyempre tayo mga tao minsan, kinakapos din, hindi natin kayang tumulong, totoo po yun. Pero pag sumagi sa atin ng salita ng Diyos, minsan nababago yun. Alam niyo po yun? Na minsan sinasabi natin, Panginoon, isang taon na lang itong aking isasahin ko, kunin pa nitong pulubin na ito. Hagi pa ba kami nito? Yan ang mga surprise challenge. You know, sa Biblia, isang propeta, I think it is Elisha, na pumunta doon sa isang lugar, nakita niya yung balo, may problema, pati yung anak, may problema. Nasabi nito mga propeta na ito, ginang, di ba, kakainin mo ako, bubutom ako eh. Sabi ng ginang ako, wala na po, ito yung parang kulang sa akin, tsaka eksakto lang. Hindi, pakainin mo muna ako. May gagawin siya. Kung nangyari, pinakain yung propeta. After that, nagkaroon ng himala, may mga pagkain lumitaw at mas higit pa po. Yung mga ganong pagkakataon ng mga kapatid, himala ang tawag ko. Sapagkat mula sa labi ng ating Panginoong Kristo ay lumilitaw nakagagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Do you believe in that? Kapagkat ang salita ng Diyos ay mga pangyarihan. Kaya yung ating ministry sa Kalisa 6, di mo ba? Nagsimula tayo sa mga bata, nagtutulong tayo sa mga bata sa Kalisa 6. At tayo ay ginagamit ng Panginoon. Salamat, Brother Paul. Salamat, Ate Eva. Ang sasarap ng inyong iniluluto. Amen po ba mga taga-Kalisa? Ayan, mga taga-Kalisa po. Dalawa rin. At matapos natin mapakain dahil yan ang atas ng Panginoon, eto na, nagsasama-sama tayo kasama ang mga taga-Kalisa 6. Kaya yung palapakan natin ang Panginoon sa Diyos. At ako'y nakatandaan ko rin kung bakit ako napasama dyan sa Methodist. Katoliko ko eh.
sa church ng Roman Catholic, tanong Methodist. Aba, may lumapit sa akin, gusto mong sumama ng Christmas Institute? Ano yun? Basta sumama ka. Maraming kabataan doon. Tsaka, maraming pagkain doon. Sabi ko, ay, sama na ako. At totoo naman, maraming pagkain. Bakit mas hindi naman ako nakapokus sa pagkain? Nakapokus ako dahil sa banal na kasulatan. Unti-unti kong natutunan. Kumbaga para sa ating Panginoong Yesus, pakainin ninyo sila. Kayo ang magpakain sa Kanya. And number 3, sharing is life. Ang pagbabahagi ay buhay. Matthew 14:19-21, ganito pong ating mababasa. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniyon sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat ng ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain. Nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Tingnan niyo po, yung mga tao na susunod-sunod sa ating Panginoon, nahabag siya sa kanila. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, ako napakarami nila. Ilang libo? 5,000. Lalaki pa lang yun, mga katulad ni Kuya yun. Luto. Bukod pa yung mga babae, mga bata, ang dami, libo. Pero yung sabi ng Panginoon, relax. Sapagkat itong sinabi na, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, sit and relax. Parang ganyan, ba? Kayo na mga nakaupo. Alam ng Panginoon ang inyong mga pinagdaraanan. Tama po? Sila kasi, alam natin kung anong pinagdaraanan. Lahat ay may mga pinagdaraanan. Relax lang kapatid. Alam niyo kung bakit? Yung pinagdaraanan mo, gumaganyan sa dibdib mo. Ginaganyan ang utak mo eh. Pag inisip mo pa, lalo mo madamag ka nang mai-stress ka. At lang, pagiging lalo ma-stress, naku, magpanik ka na, di mo na alam kung anong gagawin mo. Mawawala ka na sa focus. Sabi niyo po, focus. May pinagdaraanan ka, ayaw mo mag-focus kay Bishop, naku, lalo nang bibigat ang iyong ginagawa. Kaya sabi ni Jesus, upo lang. Relax lang. At sabi dito, siya'y tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Napakahalaga yung prayer. Sabi niyo po, prayer. Sige taasan na kamay. Sino dito nagpe-pray? Totoo yan, totoo yan. Meron ng taas, ganyan ang taas, oh. Napakahalaga. Ng panalangin. Bakit? Kung titignan po ninyo yung konteksto, ilan libo, 5,000. Lalaki lang yun. Ang sabi ng mga ng Panginoon, kulang yung 5 tinapay at 2 isda. Tama naman. O ikaw, Brother Joey, nakakailang pandesal ka sa umaga? Ha? Dalawa. Ikaw po.
May napapansin ako dito pag Sabado, Donuts. After ng Donuts, di ba, mayroong tagpisan dyan sa lamesa. May nakikita ko, 5. Grabe naman. Hindi na ako tinira, isa lang na nasa akin. Kaya, tama na naman yung mga alagad. Panginoon, 5,000, tapos, mayroong tinapay lang. Eh, kailangan isang kong tinapay, kulang pa. Loko-loko. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-pray. Will you believe in prayer? Amen. So sa pananalangin niya, ang sabi dito, siya nagpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, labing isa kaming magkakapatid. Kaming pamilya. Nanay ko, tatay ko, tas 11 na lahat. 30 na. Yung tatay ko, carpenter. At alam ko kung magkano sweldo niya sa loob ng isang linggo, 200 something pesos. 13 kami. Although namatay na yung tatay ko, mamatay na yung nanay ko, at yung isang kapatid, nakatira na lang ay 10. How come nag-survive ka? Nasasabi ko ito sa inyo, sapagkat nang kami ay magpasakop sa salita ng Diyos, natuto kami umasa at magtiwala sa Panginoon. Ito kwento ko ito sa inyo, kwento ko ito. Magluluto ko ang nanay ko ng isang latang sardinas. Magpapakulo ng isang damakmak na tubig. Ilalagay. Biruin niyo. Pero maraming okra. Okra, albos, yan. Nag-survive kami sa gano'n. At ako'y nakatindig sa inyo sapagkat buka kami ng Bible study at panalangin. At doon kami unti-unti ibinang ng Panginoon bilang magkakapatid. At masasabi ko, Panginoon, salamat sapagkat dahil sa iyo, sa pagiging modelo ng panalangin, hindi ko kayo Panginoon natakot sa limang tinapay na kapakain sa 5,000, kundi kayo nagpasalamat pa sa Diyos. Mayroong nangyayaring himala. At anong naging himala at anong nangyari? Sabi sa verse 20, nakakain at nabusog ang lahat. Fully satisfied. O hindi ba? Nabusog ang lahat. Ito ang puri ng buhay na nais ng Diyos sa bawat lilikha ng Diyos. Sa Genesis, sabi niya, lilikha ang lahat ng ito, gawin ninyo na kayo ang mamahala. Pero ang nangyari, inabuso. Nilinlang ng tao ang kanyang kapwa. At yan ang nangyayari ngayon. Pero puli ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon. Bumaba siya rito sa lupa. Na sa kanyang ipinakikita ito, walang imposible. Na kung ang katabi mo ay nagugutom, mabubusog. Na kung ang katabi mo ay naghihirap, ang pag-asa mo ay walang iba, kundi ang himala ng ating Panginoon. Stewardship of life. Ang buhay mo, minsan lang sa lupa, pagkatapos ng kabuhay. At ang nais ng Diyos sa katabi mo, nais ng Diyos sa katabi mo ay makita na buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, buhay ka mo. Kaya natin tumayo at awitin natin ang the Lord's Prayer.
na yung 5 tinapay at 2 isda ay humanap na kakain ang halos 5,000 na tao. Sapagkat para sa Panginoon, mahalaga ang bawat kaibigan. Sa pagkakataong ito, sa ating pagdulog, sa ating pasasalamat, ay ating alalahanin ang mga aral na ito ng ating Panginoon na si Kristo. Tayo po ay madalangin sandali. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kayong Diyos ng himala. At sa magitan ng iyong mabuting balita, mayroong mga nangyayaring kamangha-manghang bagay sa buhay ng mga mananampalataya na lubos na nagtitiwala po sa iyo. O Diyos, sa aming pagdiriwang ng banal na hapunan ito, ay patuloy namin makita, patuloy namin maranasan ang kapangyarihan ito sa aming mga buhay. At sa magitan ng pagbabahagi na sapagkat ito ang nais po ninyo para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ito ang aral na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Na noong gabing siya'y pagkanulo, si Jesus ay dumampot ng tinapay. Ito'y kanyang pinagpasalamat at pinagpuputol at kanyang sinabi, ito ang aking katawan ay binibigay ko para sa inyo. Kumain kayo nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kanyang hinawakan ang sa. Siya'y nagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Halina kayo, uminom kayo dito. Gawin nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo ay tatanggap ng mga tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik. Tayo po'y nanalangin. Pagpalain po ang Diyos ang mga tinapay na ito at ang katas ng ubas, simbolo ng iyong katawan at dugo. Dalawa sa lahat ng lalapit sa iyong bulan ay maranasan dumaloy ang biyaya ng iyong pagmamahal at ng iyong pagliligtas. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kapag ng Panginoon ay handa na para sa lahat ng lalapit at dudulog sa hapag na ito. Unahin natin ang mga maliliit na bata. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, kaya ninyong lumapit sa akin ng mga maliliit na bata, sapagkat sa kanila natutulan ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, mapalag tayo, mayroon tayong mga kasama, mga bata dito po sa ating simbahan. Sila'y nagmula pa sa Marisa 6, sa Central, at sa iba't ibang lugar dito po sa San Jose. Nanawa, mga bata nito ay lalaki na kilala nila ang ating Panginoon. At sabi sa Biblia, ituro sa bata
daan na dapat niyang lakaran. Upang sa paglaki niya ay hindi niya ito malilimutan. Sama natin sila sa ating mga panalangin. Turuan natin sila mula sa Biblia. Nadawa ang mga bata nito na magiging kabataan, magiging mayak, magiging kababaihan, kalakihan ng ating simbahan ay gamitin ng ating Panginoon ng Diyos ng Diyos. Wika ng ating Panginoon Kristo, lumapit kayo sa akin, kayo lahat, na nabibigat ang lupa, nahihirapan sa inyong mga buhay. At bibigyan ko kayo ng kabaitan. Mga kapatid, paglapit ninyo, pagtanggap ninyo ng tinapay at katas ng ubas, ay kapahayagan ng inyong pagpapasakot sa ating Panginoong Kristo. Dalangin ko po na manatili kayo sa salita ng ating Diyos, manatili kayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus, at tulungan kayo ng Diyos na magawa po ninyo na magbahagi ng pagkain, magbahagi ng anumang makakayanan sa ating kapwa na nangangailangan. Tulungan din tayo ng ating Panginoon sa mga panahon na tayo nahihirapan. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa mga panahon na tayo umaharap sa iba't ibang problema ng buhay. At umasa po tayo ng ating Diyos ay nakikinig. Ang ating Diyos ay talus niya ang ating mga pangailangan. At siya, ang Diyos na nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Inanihan ko po ng natin magsitayo at sabay-sabay po natin saysayin ang sandigan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at Yesu Kristo na namin narugtong niya. Panginoon natin na sa iwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa kabula ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay.
aakyat sa langit at umupo sa kanan throne ng Diyos. Ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at namamatay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia na laganap, ang pag-aayos ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dako na po tayo sa ating pong offering and pledges. Tinatawagan po ang mga taga-lipong, kapatid na Joey Turinga at kapatid na Memoranding Estola. Tanggapin mo po, Diyos, ang mga kaloob na ito bilang pasasalamat sa inyong kapulihan. Nanawa ang mga pasasalamat na ito, mga tapo at pangako ay maging kaisa ng kalangitan upang isulong, patuloy na gawin ang iyong banal na kalooban. Ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng tao. At pagpapala sa bawat nagkaloob, patuloy na pagpalain mo sila o Diyos ang sumakanila ang pangako ng kalangitan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang huling awit. Great is thy faithfulness. Sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest,
mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. For sin, wisdom endureth, thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings for mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto mga kapatid, tulad ng panawagan ng ating Panginoon, halina kayo, lumapit kayo sa atin. Tayo na may mga dalayan sa buhay. Maaaring mayroon tayong karamdaman o mabigat na pinagdaraanan. Problema sa buhay, sa bahay, sa mundo. Hindi kayo mga kapatid. Ang panawagan ng Diyos sa atin. Ang sa ngayon, ang paglapit natin ito ay maramdaman natin na mayroong tumutulong sa atin. Maramdaman natin na mayroon tayong kasama. At yun ay ang ating Panginoon na naghihimala at gumagawa ng maraming bagay upang tayo na may buhay ay maging isang katiwala nito. At nais ng Diyos na maranasan ang kanyang mga pangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang inyong mga anak na lumapit. Sila po na may mga kaibigan sa inyo. Talusog po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kalooban. Ano man ito, Diyos, Panginoon, yakapin niyo po ang inyong mga anak. Palakasin niyo po ang kanilang loob. At sa sino mang may sakit, si Nana Basing, si Ate Alma, si Father Dol, mga maliliit na bata, di man namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Panginoon, pati na rin po yung mga nasa hospital. Dalangin po namin ang kagalingan sa kanyang lahat. Maging sa mga nangihina, dala po ng mga kabigatan sa buhay. Panginoon, narito po. Kami narito po. Ang bawat isa. Bigyan po kami ng lakas ng loob. At sa mga panahon na kami po ay nagugutom, alam po namin, Panginoon, nandiyan ka upang sabihin sa amin, anak, bibigyan kita ng pagkain. Ganyan po ang ating Panginoon. And Lord, salamat po. Salamat. Kapagkat sa pananalangin, you always provide our needs, our basic needs. At kayo, Panginoon, sa inyong mga anak, na may mga kahilingan, katulad po ng aming mga kabataan, sa kanilang upkap, si RJ, pinagpe-pray po namin sa oras na ito. Nasa UP po siya, sa mga kabataan. Bigyan mo po sa Panginoon ang lakas ng loob at kanino upang anumang mga tanong ay masagutan niya. Maging si Hera, si Reyna, and take
ito po ang isang dalangin po natin ang pagpasa nila sa University of the Philippines. At kay Panginoon, kapatid ng Jassy sa kanyang birthday, ngayon, pagpalain po siya sa Pinas sa mga kasama ang kanyang asawa na naroon at maging siskat na nandito ay pagpalain po ang kanyang sila. At yun ang aming pamahalaan. Tinadalangin namin na patuloy pong bigyan ng mahusay na pamamahala. Karunungan, tatalahin namin na yung pagkakasutusan ko nandoon sa Senado at ang lahat ng mga namumuno sa aming pamahalaan, maging ang lahat ng mga Pilipino. Lalo po mga OFW, pinagpipray namin, lagi ko sila iingatan. Salamat din po sa aming kapatid na Kimberly na kasama natin ngayon. Salamat po. Salamat po. At ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. At ngayon mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbasang pagpapala na nagbubuhat sa ating Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pag-ibig, pagmamahal at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ang pagsama, pag-ibisang kaaliwan mula sa Banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak buhay, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen. Ha ha ha.